Naguguluhan ka ba kung saan mo gagamitin ang pera mo? Sa investment ba o pagtatayo ng negosyo? Kung naguguluhan ka, huwag ka na mag-alala. Sagot na kita sa video na ito. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Sa episode natin to, we are going to talk about making informed choices about your financial future. Saan ba mas maganda? I-negosyo ba or i-invest na lang ang pera? So, bago natin pag-usapan yan, ang unang tanong ko po sa inyo, grabe, nakasubscribe ka na ba sa channel na ito? Kung hindi ka pa nakasubscribe, alam na this. Oo. Alam nyo, sa ganitong paggawa ng ganitong mga decision, I do believe this is one of the biggest decision that you are going to make. Because it's either you can make it or you can break it. Meron tayong tinatawag na risk and rewards. Kaya kailangan, tulungan ko na kayo para hindi kayo mahirapan. So, para hindi kayo mahirapan po, ito pong unang kailangan po natin malaman. Alamin muna natin ang tinatawag na pros and cons ng bawat isa. Pag-usapan muna natin, pag ikaw ay nag-invest ng pera, invest ng pera. Pag ikaw ay nag-invest po ng pera, ano po ang pros po nito? Ang pros po nito, siyempre, wala kang gagawin. Tapos, ang pera na ang magtatrabaho po para sa inyo. Steady ang income, steady po. Tapos, lalo na kung naka-invest kayo sa mga properties. Di ba, may paupahan kayo, imagine na lang, mapoproject mo na, kunyari, meron kang 15,000 na paupahan, tapos tatlo ang pintuan, 45,000 a month. Steady ang return, passive ang income, at the same time, yung risk mo ay hindi ganun kalakihan. Pagka sa property ang pinag-uusapan po natin. Ang cons naman po nito ay ay yung parang calculated. Hanggang 45,000 na lang siya a month. Kasi wala projected siya di ba? Hindi mo pwede sabihin, ay, kailangan ko ng 90,000. Tataasan ko na doble yung ano nyo, yung rental nyo. Aalisan ka ng tenant, baka ma-zero ka pa. Di ba? And then, syempre, limited din yung potential ng growth. When you say limited, kukumparanin natin sa ibang investment, which yung pangalawa, talagang malayong-malayo. So, right now, let's go to number 2. Business naman. Pag nag-business ka, ano yung pros? Siyempre, in terms of, pag-usapan muna natin yung growth. Yung growth, hindi siya limited. Ang growth niya, unlimited. Kailangan mo na 90,000, kailangan mo 180,000, kailangan mo 360,000. In other words, sky is the limit. And then, ang kagandahan din sa negosyo, ikaw ang boss, di ba? May creative control ka, at meron kang tinatawag na sense of fulfillment pag may na-achieve ka mga milestone. Iba pag tinawag ka na ng boss boss! CEO! Iba. Pero anong cons? Ang cons naman, syempre, araw-araw ka papasok pa rin sa work mo, di ba? Sa trabaho mo, babantayan mo, lalo kung bago pa, di ba? First, you become an employee of the company and sooner or later, you become the boss of the company when you hire other people to work for you. Number 2, nagnegosyo ka, there's higher risk, di ba? Kung ano yung in-invest mo, pwedeng malugi. Pwede ka mag-back to zero. And then number 3, syempre, yung promise ba yung return, ano ba? Hindi. Negosyo, lahat ng negosyo may risk. Meron bang negosyong walang risk? Ano tawag doon? Hausyaw na yun, di ba? Kaya nga tatanungin ko sila Bleng or si Ticharon TV and si Lisel Ferrer. Ano bang mas palagay nyo mas maganda? Mag-invest ng pera o inegosyo na lang? Tignan po na natin ang success rate. No, pag-invest. Yung pagdating sa investment, malaking factor po yung tinatawag natin on the market condition. When you say market condition, kung maganda po ang economy, syempre, maganda, bullish ang economy, mataas lahat ang presyo. Diba? And then, supply and demand yan. When the supply is little and the demand are high, the prices goes up. Lalo na pagdating sa stock market investment or yung sa crypto investment, ay grabe talaga. Pagka bull market, woo! Parang walang katapusan. No? Number 2, depends also on the investment strategy of the investor. Kung tama ba yung investment strategy niya when it comes to investing. Again, ano naman yung risk? May risk talaga rin. May risk na baka malugi ka lalo na kung di maganda ang market. Kaya nga kailangan po, bago pa kayo pumasok sa investment, please, do your own research. Number 2, invest only the amount of money you can afford to lose. And then number 3, never invest in something you do not understand. Parang awa nyo na. Yan lang po ang pakiusap ko po pagdating po sa investment. And then, let's look at the business. Ano yung chances for you to succeed? Again, depends on your number 1 expertise, kung ano yung alam mo.
Depends also on your capabilities. Depends also on the market, kung sino target market and demand. And then, syempre, kung paano mo ni-execute yan. Ano naman ang potential risk po nito? Again, syempre, pwedeng malugi. Kaya kailangan po, bago ka pumasok sa business, pag-aralan mo muna, alamin mo muna. Diba? Pag hindi mo alam, wag mong pasukan. And then, please, when you want to start a business, I don't recommend you borrowing money. Bakit? Lalo kung start-up, wala ka pang proof of concept, there's a higher chance for you to lose money rather than to make money. Agree? Kaya make sure when you want to start a business, start with the money you can afford to lose. Just in case you lose the money, you don't lose interest. You don't pay for interest. It doesn't make sense. So right now, anong magandang decision? Chinky, naguguluhan pa rin ako. After already I have given you the pros and cons of two, please make a decision based on your current financial situation. As much as you want to, like for example, di ba? You want to start. Oh, like for example, meron ka bang perang pang-invest? Wala. Ba't mo pag-usapan investment? O ngayon, may pera ka ba pang negosyo? O, meron ako, 5,000 lang. O, pwede ka magnegosyo. Magnegosyo ka muna. And then, kung ito yung kagandahan, just in case na magkamali ka sa 5,000, di ba? Pwede ka pa rin makarecover, di ba? Kasi 5,000 yan, pwede mo kitain ulit eh. Pero pag sabihin mo, mag-invest ka ng 50,000, 100,000, ang hirap na makarecover. And I hope that you are enlightened. Ano bang talagang mas maganda? Ikaw, tatanungin ko ngayon, after hearing all of the pros and cons, ikaw, sa palagay mo, gusto ko tang pakinggan at gusto ko malaman kung ano yung iniisip mo at sa loobin mo, pakitype na lang sa comment section, ano sa palagay mo ang mas maganda? Investment ba para sa'yo? Or mag-negosyo. Thank you very much for tuning in. I hope that you have learned and you get excited. Don't forget to subscribe on this channel and share this video with your friends. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.